Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lan Cristeri, shoutout kay Anime. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Habang si Aaron ay nakatiklop ang kanyang mga kamay, ang Skyfire at Moonwheel na hawak sa bawat palad ay nilipol din sa mga kamay ni Aaron. Marahil, para sa kaaway, sila ay malupit at walang awa, ngunit sa mga kamay ng Aaron, hindi na sila magagalitin, ngunit tahimik na nakikinig sa lahat ng mga kaayusan ng Aaron. Hindi bababa sa ngayon, ngunit nang akala ng lahat ay ganoon lang, biglang, tila may malakas at di nakikitang puwersa na baliw na naipon sa mga palad ni Aaron. Kasabay ng paggalaw, ang lupain sa ilalim ng Aaron's feet ay nagbibitak, at ang mga payat na hukay at mga bitek ay kumalat pa sa lahat ng paraan, na dumiretso patungo sa mas malalim na direksyon ng lungsod. Boom! Sa pamamagitan ng mga bitek sa lupa, ang mga bahay ay bumagsak, at ang lahat ay yumanig sa bahagyang pagyanig ng lupa. Ang mga taga-Pangolin ay takot na hanggal. Malinaw na nararamdaman niya na ang ubod ng lahat ng nakakabaliw na pagyanig ay nagmumula sa Aaron, at ang gitnang punto ng Aaron ay ang mahigpit na mga palad. Anong ghost power ito? Nagulat si Pangolin. Pero at the same time, biglang sumagi sa isip niya na. Wala namang dapat ikagulat. Ang lalaking nasa harap niya ang makakalaban sa internal power ni Princess Kirin. Naturally, ang lahat ay tila hindi kapanipaniwala, ngunit ito ay makatwiran. Ngayon, siguro oras na para sabihin iyon. Sa pag-iisip nito, biglang gamaan ang loob muli ng Pangolin. Diyos tulad ng pag-iral. Marahil, hindi pa niya nakita kung gaano kalaki ang tunay na Diyos sa kanyang buhay, at hindi niya alam kung gaano kalaki ang enerhiya ng tunay na Diyos, ngunit kahit papaano sa sandaling ito, para sa lahat ng kaitulusan ng Pangolin, ang Diyos ay hindi hihigit sa Aaron. Walang sinabi sina Zia Wei at Xiao Chunhua. Siguro, tulad ng sinabi ng Pangolin, siya ay isang Diyos. Ang maliit na bulaklak ng tagsibol ay may ngiti sa kanyang bibig. Nanay, nakikita mo ba? Marahil, tulad ng sinabi mo, lahat ng paghihirap ay magiging matamis. Minsan naisip niya na ito ay isang malaking kasinungalingan na ginawa ng kanyang ina upang hikayatin ang kanyang malakas na kaligtasan. Alam niya na siya ay pinabayaan ng Diyos. Maaari lamang siyang muling magkatawang tao sa sakit sa buong buhay niya. Paano magkakaroon ng ganoong katamas na araw? Ngunit sino ang mag-aakala na tila nakita niya ang nayon sa dilim? Isang pilit at walang magawang pagtakas, ito ba talaga ang sinabi ng lalaking nasa harapan niya? Kapalit ng kalayaan at muling pagsilang. Ito ay totoo sa mga nanonood, hindi banggitin ang mga naruroon. Tiningnan ng lalaking oso ang tila napakalaking ngunit hindi nakikitang kapangyarihan sa kamay ni Aaron, at ang kanyang puso ay naguguluhan na. Ito, sa ilalim mismo ng kanyang katawan, ay parang isang espadang nakabaligtad sa lupa. Hindi niya alam kung kailan ito biglang pumapasok sa katawan niya. Ngunit sa anumang kaso, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang takot sa kamatayan sa mga dekada ng pag-alagala sa Magic Cloud Ghost City. Palm, mga talunan. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Aaron. Sa pagkakataong ito, dahan-daang hinugot ang kanyang mga palad. Sa gitna ng magkabilang palad, isang bughaw at pula, parang apoy ngunit hindi apoy, parang kuryente ngunit hindi kuryente, ay kumakabog ng galit at hindi mapakali. Haha, haha. Sa pagtingin sa enerhiya na ito, kahit na ang Aaron sa oras na ito ay ngumiti ng napakabangis. Halos inipon ang halos lahat ng lakas sa kanyang katawan at isinama ang lahat sa kanyang katawan, para lamang sa paglipat na ito. Sa katunayan, para sa Aaron, totoo na hindi siya maaaring gumamit ng ox na kutsilyo para harapin ang mga taong ito, ngunit mas alam niya kaysa sa sino man na dapat niyang gawin ito. Ibigay mo sa akin. Sa isang dagandong,
Ang bagbog na asul at pulang kapangyarihan ay biglang tumaas, tulad ng isang higanteng bola, at umungal sa 12 ng mga halimaw sa itaas. Damn it, give me luck to resist. Nang makita ito ng lalaking oso, ang buong mga tao ay natigilan. Bagamat hindi pa umabot sa katawan ang malaking bughaw at pulang bowl ang matalo, ramdam na ramdam nito ang walang katapusang kapangyarihang nakapaloob dito. Kapag nakipag-ugnayan na ito sa mga baliw na agitator sa loob, ang mga taong oso ay hindi nang ahas na isipin ang mga kahihinatnan. O baka hindi siya kwalipikadong malaman kung ano ang kahihinatnan. Nang marinig ang mga salita ng taong oso, ang lahat ng mga halimaw ay nagmamadaling dinala ang kanilang buong lakas ng katawan, nagtutulungan sa isa't isa, at direktang sumuporta sa isang malaking takip ng enerhiya ng depensa, na tiyak na pumatay gamit ang asul at pulang bola ng Aaron. Boom! Nang magkita ang dalawa, bumukas ang asul at pulang bola. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Isang sulok ng buong lungsod ang sumabog. Sa lugar ng pagsabog kung saan nagtagpo ang dalawa, isang malakas na hangin at alon ang kumalat sa paligid. Nagmamadaling lumaban sina Zia Wei at Pangolin, ngunit gayunpaman, direkta silang naitaboy ng pagsabog, at ang pulang lupa na dumudulas sa ilalim ng kanilang mga paa ay naipon pa sa isang burol sa likuran nila. Higit pa rito, ang mga nakapaligid na lugar ay nagdusa. Maging ang mga bahay na nanatiling matibay ng yumanig ang lupa ay naging tambak ng nagkalat na abo sa ilalim ng naturang bagyo. Ang kalsada nito ay dumiretso sa lungsod sa loob ng 100 metro, na literal na itinutulak ang gilid ng lungsod ng 100 metro ang layo. Sa loob ng 100 metrong ito, mayroon ng isang patag na bagay at wala ng iba pa. Kung may iba pa sa oras na ito, kailangan lang nating huminga ng buo, at magagawa pa rin natin ito ng may malamig na pagkabigla. Kung ikukumpara sa paggalaw ng housing powder, sa oras na ito, napakatahimik ng ulo ni Aaron. Parang karayom na nahuhulog at umaamoy, parang wala lahat. Nang tuluyang makaupo sina Zia Wei at Pangolin, tumingin siya kay Xiao Chanhua at sa matandang nasa likod niya. Sa oras na ito, mabilis niyang itinoon ang kanyang mga mata sa Aaron. Tapos na ang pagsabog, nawala ang flash, at ang hindi kapani-paniwalang eksena ay naaninag sa mga mag-aaral ng 4 na tao ng sabay-sabay. Walang iba kundi liwanag sa itaas ng ulo ni Aaron. Ang grupo ng matatangkad at malalakas na halimaw na kayang hamarang sa kalye ng magkasunod ay hindi nag-iwan ng kahit kaunting alikabok sa oras na ito. May halong pagsabog, lumilipad ang abo, lumabas ang usok. Isang suntok ang tumama sa mahigit 20 katao. Tila nananaginip ang Aaron. Ngayon ang resulta ay parang 4 na taong nangangarap. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala na magkakaroon ng ganoong aksyon laban sa langit. Kahit na, ang kahangahangang operasyon ng Pangolin ng Aaron at Zia Wei ay ilang beses na itong nakita. Umiling si Pangolin at mapait na ngumiti, sa tingin ko alam ko na ang susunod kong gagawin. Alam ni Zia Wei ang kahulugan ng kanyang mga salita, tumango at sinabing, panahon na para matuto pa. Sa hinaharap, kailangan nating purihin ang taong ito sa ibang paraan, kung hindi, kulang ang tinta. Hindi napigilan ng matanda ang mapait na mapangiti at umiling, hindi ba? Bahagyang binawi ni Aaron ang kanyang kamay at walang pakialam sa paligid. Natahimik ang tenga niya at ibinalik ang tingin sa 4 na tao. Mabagal na naglakad si Aaron. Ayos lang ba ang lahat? Ngumiti ng mahina si Aaron. Walang magawang umiling si Pangolin at naglakad papunta sa Aaron, saan mo nakikita na ayos lang ako? Tiningnan ni Aaron ang taong ito. Walang nangyari mula umpisa hanggang dulo. Parang hindi bagay. May sakit ka ba? Ibinaling ni Aaron ang kanyang mga mata at malamig na sinabi. Oo, sobrang sakit. Walang pag-aalinlangan na tumango si Pangolin at tinakpan ang kanyang dibdib ng kanyang kamay, nataman ng husto ang kanyang puso. Sa totoo lang, tumingin ba ang iyong espesyal na ina kay Xiao Chanhua, kaya kusa siyang nagpakitang gilas at humarap sa isang grupo ng mga halimaw. Para ka bang isang malaking Diyos? Nang marinig ito, napatawa si Zia Wei. Wala ring choice ang matanda kundi ngumiti ng mapait. Si Xiao Chunhua lang ang napahiya. Si Aaron ay binigyan ng malamig na tingin sa Pangolin, hinamak at sinabing, sa palagay ko ay hindi nataman ng husto ang iyong puso, ngunit ang iyong utak ay lubhang napinsala. How's it going?
Bibigyan ba kita ng kaunting lakas at maliwanagan siya? Nahulog ang mga salita, ang enerhiya ni Aaron ay gumagalaw sa kanyang kamay, kaya kailangan niyang gawin ito. Nang makita ito, mabilis na umikot ang panggalan kasama ang pusa at Nil Arrow ang malaking kamay ni Aaron. Hindi pinansin ni Aaron ang tanga, sa sandaling huminto siya, ang lalaki ay parang brown sugar at agad na buhol-buhol muli. Bakit, hindi makatwiran, gustong pumatay ng tao, hanga pa rin ako, kitang-kita ko na gusto ko lang akong gawing tanga at itago ang mga kasuklam-suklam mong sikreto. Parang tanga ang tingin ni Aaron sa lalaking ito, kung magkakaroon ng walang kaparerakan na kompetisyon, tiyak na mauuna ang mga kalakal na ito. Mukhang malaking talento pero maliit ang ox knife dati. Sa totoo lang, bahagyang umiling ang matanda, malinaw. Ang pangungusap na ito ay napakalinaw, hindi nagsalita si Aaron. Tumingala siya sa kailaliman ng kalsada at malumanay na ngumiti, habang halos bawiin ni Aaron ang kanyang mga mata, isang figura ang sumilay sa fog ng dugo at mabilis na lumipat patungo sa pinakamalalim na bahagi ng lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, ang figura ay dumating sa isang sinaunang libingan sa gitna ng lungsod, at pagkatapos ay naging isang ilaw ng demonyo at nadrill sa storytelling channel sa YouTube. Ang mga sinaunang libingan ay hindi malaki, o kahit napakaliit. Kahit na sila ay matatagpuan sa lungsod, sila ay nasa isang simpleng posisyon at napakahirap na matagpuan. Tila dahil sa katandaan ay napakaluma na ng lupa ng sinaunang libingan, at may tumutubo pang ang kakaibang lumot dito. Sa tabi nito ay nakatayo ang isang maliit na lapida. Ang lapida ay berde, at ang mga salitang nakaukit dito ay tila nabinyagan sa edad, na halos mahirap makilala. Simpleng dagger word lang ang meron, na parang may kulang. Sa pagbabarena ng ilaw ng demonyo sa libingan, ang libingan ay tila bahagyang gumalaw. Pumunta ka sa bayan. Aaron, ngayong nawala na ang halimaw, dahan-dahan ding dinadala ng Aaron ang natitirang 4 na tao patungo sa lungsod. Ang lungsod ay humigit kumulang 50 milya ang lalim. Pumunta sa buong kalye at mararating mo ang tanging labasan palabas ng lungsod. Sabi ni Chunhua, tumingin sa paligid na may napakapupuyat na mga mata. Gayunpaman, sa pagpasok ng 4 sa halos 1 kilometro, wala pa ring nasa labas maliban sa tuloy-tuloy na mga guho. Mukhang wala lang. Hinawakan ni Panggalan ang kanyang ulo at sinabing, sa totoo lang, mula nang pumasok siya ay napakapuyat niya, ngunit ngayon ay tila medyo kinakabahan siya. Bahagyang tumango si Zia Wei at sumang-ayon sa Panggalan, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na magpahinga. Malumanay na ngumiti ang matanda, normal lang ang walang galaw. Kung hindi ang magkakapatid na Panggalan ang dapat malito, kundi ang anak ni Han. Hinawakan ni Panggalan ang kanyang ulo, matanda, ano ang ibig mong sabihin? Young Master Han is playing once and for all. Ngumiti ang matanda at tumingin sa Panggalan. Nang makitang hindi pa rin niya maintindihan, wala siyang ibang magawa kundi ngumiti ng mapait at umiling. Kakaibang sabi ni Zia Wei, Elder, just make it clear. Nalilito din ako, what's once and for all? Napangiti ang matanda, ang pulang lupang ito ay isang bawal na lugar ng kamatayan. Siguradong napakahirap ang pagpasok sa lungsod. Ang iyong tila tahimik ay talagang hadlang sa digmaan ngayon lang. Patayin ang manok at ipakita ang unggoy, naiintindihan mo ba? Nang marinig ito, biglang naunawaan ni Zia Wei ang pagsasanay ng Aaron, ang ibig sabihin ng matandang master ay Aaron lang na kapatid ang sadyang nagpapakita ng kanyang malakas na lakas. Ang layunin ay upang hadlangan ang ilang bagay sa undercurrent at maiwasan ang maraming hindi kinakailangang maliit na problema. Little girl, napakatalino mo. Patuloy na dumarating ang maliliit na problema. Kumokonsumo sila ng pisikal na lakas at tunay na enerhiya. Mas mainam na tipunin sila at maglaro ng malaking laro. Ang mga taong gustong humanap ng gulo ay natural na dapat timbangin kung ano sila bago sila magsimula. Napangiti ang matanda, masayang tumango si Zia Wei. Hindi nakakagulat na naglakad siya ng napakalayo, ngunit walang gumagalaw sa paligid. Kaya ito ay, sa pag-iisip nito, tahimik niyang sinulyapan si Aaron. Siya ay talagang gwapo at matalino. Ibinaba ni Aaron ang kanyang ulo at tumingin sa likod. Gayunpaman, hindi siya tumingin kay Zia Wei, ngunit tumingin kay Xiao Chunhua. Ibinaba ni Xiao Chunhua ang kanyang ulo at hindi nag-relax na parang Panggalan. Sa kabaligtaran, habang naglalakad siya, ang kanyang mga kilay ay lalong humigpit. Anong problema? Huminto si Aaron at malumanay na tinanong si Xiao Chunhua.
Dito ay mas alam niya ang sitwasyon kaysa sa sino mang naroroon, kaya natural na ang kanyang mungkahi ang pangunahing prioridad. Tumangala si Xiao Chanhua at bahagyang umiling. Parang may gusto siyang sabihin, pero bigla niyang gustong magsalita at tumigil. Gayunpaman, malinaw naman, ang kanyang lakad ay nagsimulang bumagal, o kahit na huminto ng dahan-dahan, mayroon ka bang makakain? Maaari mo ba akong bigyan? Gusto kong kumain ng higit pa. Kahit na, hindi niya ginawa, magpatuloy. Ngunit ang kanyang mga mata ay tumingin sa harap sa takot, tumingin si Aaron sa kanyang mga mata, ngunit may malalim na kalye, antay-Buddha, sa pinakamalalim na lugar, tila may kakilakilabot na nakatago at ngayon sa lumang libingan, sa isang madilim na espasyo, biglang lumitaw ang anino, ghost zone, may pumasok sa syudad, sa sandaling lumitaw ang anino. Lumuhad siya nang may paggalang sa kanyang harapan, nasaan ang lalaking oso, sa kadiliman sa harapan, isang mabigat na boses ang dumating, patay, patay, ano? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!